Magandang araw at Merry Christmas po sa inyong lahat mga kababos. Narito ang latest news ngayon sa PBA. Commissioner Willie Marshall, susundin ang desisyon ng GAB na tanggalin si Jan Amores sa PBA pero mag-a-appeal daw sila. Meralco Boats, may 2 players na nagbabalik sa lineup nila. At Coach Leo Austria, gustong kunin ang defensive guard na to. Si Jan Amores nga ay nagkaroon din ng issue dati nang nasa college pa lamang siya. Pero naawa nga ang PBA sa kanya at binigyan siya ng bagong chance na magpa-draft sa PBA at dito nga ay dinraft siya ng Northport Batang Pier. Naging ayos naman ang ilang conference niya sa liga at hindi gumagawa ng gulo gaya ng nagawa niya sa college. Pero nang matapos nga ang conference ng Northport last Governor's Cup, ay naglaro nga siya sa ligang labas na walang paalam sa Northport Management. At dahil dito ay napaaway nga si Amores sa kapustahan niya at nasangkot sa shooting incident. At dito ay sinuspindi lang siya ni Commissioner Marshall ng isang buong conference na walang bayad sa kanyang Northport dahil parang anak niya nga daw itong si Jan Amores. At nang makalaya nga siya ay sumama naman siya sa mga outreach program ng Northport kahit wala nga siyang bayad dito. At ang latest nga kay Amores ay napicturan nga siyang naglalaro ulit sa ligang labas. At ayon naman sa kanya ay may basbas na daw ito ng Northport Management dahil wala na nga daw siyang income. Kaya't last week nga ay napagdesisyon na ng GAB na i-revoke ang pro license niya na hindi na siya pwedeng maglaro sa kahit anong professional basketball league. At ngayon nga ay ayon kay Kume ay nirirespeto nila ang desisyon at susundin nila ang desisyon ng GAB kay Amores. Pero dagdag pa nga ni Kume ay tutulungan naman daw nila si Amores na mag-comply at mag-appeal sa GAB. Panoorin natin ang maikling pahayag ni Commissioner Willie Marshall tungkol dito. GAB, we will comply kasi government yun at under naman tayo ng GAB, under supervision tayo ng GAB. Sa tingin niyo mga kababos, kailangan pa bang pagbigyan ng GAB si Jan Amores ng isa pang pagkakataon na makabalik sa PBA? I-comment nyo na po yan sa baba. At Meralco Boats, may nagbabalik sa lineup nilang mga players. Ang Meralco Boats nga ay currently number 3 sa standings ngayong conference na may 3 wins at 1 loss lamang. Kahit madami pa nga silang injured na key players nila, ay talagang lumalaban pa din sila. Pero kanina nga lang ay inannounce na ng Meralco Management na makakabalik na nga ang original import nila ngayong Commissioner's Cup na si Akel Mitchell sa lineup nila at kasama niya pang babalik sa lineup nila itong sharpshooter veteran player nilang si Alain Maliksi. Masusubukan nga ang pagbabalik ng dalawa sa Christmas Day game nila kontra sa rising team na Converge Fiber Xers. Kayo mga kababos, mas magtutuloy-tuloy kaya ang pag-angat ng Meralco Boats sa standing sa pagbabalik ng 2 players nila? I-comment nyo na po yan sa baba. Tumungo naman tayo sa gusto daw makuha ni Coach Leo, ang isang defensive guard ngayon sa SMB. Si Chris Ross nga ang pinakamagaling na defensive guard ni Coach Leo dati sa SMB. Pero kita ngayon na nagkakaedad na si Ross dahil hindi na siya nakakasabay sa mga mas batang player at mas mabilis sa kanya, di gaya ng dati. Kaya't ayon nga sa source na to, ay tinatarget daw sanang makuha ni Coach Leo ang 2023 Defensive Player of the Year na si Gio Halalon kung siya ay magaling na sa kanyang injury. Si Gio nga ay former player ng sister team nilang Magnolia Hotshots at na-trade sa Northport kapalit ng rising star na si Xavier Lucero nitong PBA off-season. Pero konting games nga lang ang nilaro ni Halalon last Governor's Cup dahil sa injury. At kahit ngayong conference nga ay hindi pa nga ito naglalaro kahit isang laro nila. Pero kung makakabalik nga si Gio ay tiyak na mas lalakas pa sana ang Northport kung hindi nila siya ititrade. Si Halalon ay nag-a-average ng 7.5 points, 3.8 rebounds, 4.5 assists, 1 steal, 25% 3-point shooter at 85% free throw shooter sa kanyang last PBA 49th Governor's Cup. Panoorin natin ang mga best basketball highlights ni The Cyclone sa Northport
last conference, kung gaano nga ba siya kagaling na player at kung magiging fit nga ba siya sa SMB kung sakaling makuha nila siya this PBA season. Sa tingin niyo mga kababos, mas lalakas kayang SMB kung makukuha nila si Gio sa team nila? I-comment nyo na po yan sa baba.